gusto ko bukas, wag ka muna mamasada, ha? Bibigyan din kita ng allowance mo. Tay, 5,000. Pero promise, ha? Huwag ka munang mamasada bukas para gumaling yung sakit sa ulo mo, ha? Na sinabi ko kanina, kailangan ko talaga yung suporta mo po, support mo sa amin para tuluyan gumaling si Ate Tintin. Tsaka yung sinabi ko, wag po sana tayong mag-isip ng hindi maganda, wag po tayong makinig sa mga bulong-bulong. Yung sinasabi kasi ni Ate Tintin na gusto na raw niyang bumalik dito, or hindi ko po alam kung sino sa inyo yung nag-decide noon. Anong desisyon mo, kung ipapasama mo pa ba, tuloy pa ba sa shelter? Ano po ang desisyon mo, tay? Ate Tin, tatanungin kita, anong plano mo ngayon? Anong gusto mo mangyari? Naintindihan kita. Okay ba yun mga kababayan? Yan, comment nyo po dyan kung ano ang inyong mga suggestion po, kung ano pa yung mas nakakabuti sa pamilya ni Ate Tintin. Ate Tin, happy ka ba na may regalo sa anak mo? Eh. Okay. Actually tayo, yung regalo na yan, para sa anak ni Ate Tintin, di ba nung pinasundo kita, na pinapasama ko yung anak niya, bibigay na sana namin yan. Gusto kasi namin yung makikita. Oo. Salamat. Oo. Pero ngayon, okay naman. No? Para masaya si Ate Tintin. No? Para happy yung anak mo, mapalapit sa'yo yung anak mo. No? Kakausapin mo siya maigi, ha? Diretso mo na itong sasakyan doon sa bahay nila. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, natapos na po yung maghapon na check-up ni Ate Tintin at ihatid muna namin dito si tatay at ibibigay din natin yung regalo sa anak ni Ate Tintin. Pero ang tanong dito mga kababayan, ano nga po kaya ang magiging desisyon ni tatay sa napag-uusapan na gusto na nilang pabalikin si Ate Tintin dito? Malalaman nyo po yan mga kababayan kung ano magiging final na desisyon ni tatay at ni Tintin, kung babalik na pa ba siya rito sa poder ng kanyang ama or sasama pa ba si Tintin sa shelter. Samahan nyo ako mga kababayan, malalaman natin yun. Tara tay, ibaba nyo na yung regalo. Kaya? Sige. Sige tayo, baka mo. Yun. Kausapin natin yung apo mo tay. Dito tayo. Dito tayo sa labas din ha. Okay lang? Para makausap. Dito tayo. Okay lang dito? Ayun pala siya eh. O, tawagin mo. Upo ka dyan. Tayo, upo ka dito tayo. Yung regalo. Halika anak, may regalo si mama sa'yo. Yan. Asaan na yung regalo? Si tatay. Ito, may regalo ni mama. Upo ka dyan, tabi kayo. Upo ka. Yan, very good. Upo ka rin Ate Tin. Si tatay din, nasaan? Oh. Hanap kayo na bangko dyan. Upo ka tay. Ayun.
O, tignan muna natin yung mga yung mga, buksan mo Ate Tin. Isukat mo sa kanya. Ilabas mo isa-isa. Kung kasya ba sa kanya. Wow, dami niyang damit ha. Oh, tayo ka nga be, kung kasya sa'yo. Ay, sakto ano. Okay lang medyo malaki. Basta, uy, maganda. Wow, very good. Happy? Very good. Tsaka ito pa oh. Dre, anong tawag dito? Maganda Ate din? Oh, sige. Ito pa oh. May pang ilalim din. Ha? Op. Sorry. Ayan, ganda, di ba? Nice color. Ang galing. Ha? Ang dami. Tapos may ano pa? Panty. Ay, natawa siya. Ba't ka natawa? Siyempre, para may panty. Ano? Very good. Di lang yan. Meron pa. Oh, may pantulog naman. Ang ganda. No? Oh, ang dami, ang ganda. No? At syempre, meron ding ano tawag dito? Yun. No? Pumapasok ka ba? Ay, very good. Anong grade ka na? 3. Ay, grade 3. Apir naman. Very good pala eh. Anong pangalan ni ate? Pangalan mo? Elizabeth. Ha? Elizabeth. Elizabeth. Ayun. Oh. Anong masasabi naman ni Ate Tintin? Ang daming damit ni Elizabeth. Salamat po, Daddy. Oh. Ang totoo niyan, hindi po kay Daddy Frankie galing yan. Bigay po yan ng sponsor natin. Si Ma'am Jenilita Kilding. Na? Dati, nagpadala siya ng 5,712. Naibigay ko na po yung 3,000 kay tatay nakaraan. Kaya ito, 2,700. Binili namin ng damit at saka yung request ni Ma'am Jenilita Kilding na laruan para sa anak ni ate. So, buksan mo. Para sa'yo to. No? Okay? Ay, sorry. Oh. Buksan mo. Tulungan mo Ate Tin. Ilapag mo muna yung damit niyan. Hawakan ni tatay. Tupiin na lang ni tatay mamaya. Yan, buksan para may laruan din. Actually, nung Christmas yan, bibigay sa'yo. No? Kaya lang, hindi ka nakasama. No? Oo. Yun. One. Ang dami ah. Ay, wow! Ganda! Oh, para may kayakap ka lagi. Hawakan mo. Yakapin mo. Ha? Happy? Tanggalin natin sa plastic para maganda. Very nice. Ayan mga kababayan, ang ganda oh. Oh, happy ka ba, Elizabeth? Hawakan mo. Para sa'yo yan. Ano sasabihin ni Ate Elizabeth? Thank you. Thank you kay Ma'am Jenilita Kilding, ha? Ma'am Jenilita Kilding, thank you so much po sa suporta at pagmamahal ninyo sa ating mga beneficiary. Nawa po ay hindi kayo magsawa na tumulong, sumuporta, lalong-lalo na sa Team Daddy Frankie at saka kay Ate Tintin. At ito, masaya ako kasi natapos na naman ang check-up niya. At babalik na naman sa March 23. Ay, April 23? March 23. No? Ano naman masasabi ni Ate Tintin kay Ma'am Jenilita Kilding? Maraming salamat po sa binigay po niya sa amin. Na damit, no? Daming damit. Okay? So, syempre si tatay mga kababayan dahil naabala natin yung pamamasada niya at masama kasi ang pakiramdam niya. Tay, gusto ko bukas wag ka muna mamasada, ha? Bibigyan din kita ng allowance mo. Okay? Para lahat happy. Tay, 5,000. Pero promise, ha? Huwag ka munang mamasada bukas para gumaling yung sakit sa ulo mo, ha? Okay?
Happy? Opo. Anong masasabi ni tatay kay Ma'am Junilita Kilding, nagbigay ng mga damit? Marami pong salamat, ma'am, sa binigay niyo sa amin. Biyaya po. Ako po na kayo ng langit po, ma'am. Okay. Tay, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan ko talaga yung suporta mo po, support mo sa amin para tuluyan gumaling si Ate Tintin. Tsaka yung sinabi ko, wag po sana tayong mag-isip ng hindi maganda, wag po tayong makinig sa mga bulong-bulong dahil alam ko bilang magulang, alam kong hindi mo gusto na manumbalik or magkaroon ng problema ulit si Ate Tintin. Opo, sir. Although masaya tayo kasi ang laki na ng improvement, ang laki na ng pagbabago, unlike before na talagang nahihirapan kami. At alam kong mahirap din bilang magulang na makikita yung anak na nandyan sa kung saan lugar abutin ng gabi na hindi natin alam kung anong kasiguraduhan or anong pwedeng mangyari, lalo na sa panahon sa buhay ngayon. No? Pero ngayon tayo gusto kong marinig mismo sa'yo kung ano ang desisyon ninyo po kasi alam ko po na nakakapag-usap kayo ni Ate Tintin regarding sa message, pagtitext. Gusto kong marinig po sa inyo. Pero bago mo sagutin tayo, yung paalala ko sa'yo, pag-isipan ninyong maigi yung desisyon ninyo. Alam ko, ikaw ang magulang, alam mo kung ano nakabuti para sa iyong anak. Kaya ang tanong ko ngayon kung yung sinasabi kasi ni Ate Tintin na gusto na raw niyang bumalik dito or hindi ko po alam kung sino sa inyo yung nag-decide noon. Pero syempre, ayaw ko pong pangunahan kayo or what. Dahil gusto ko makatulong lang kay Ate Tintin, lalo na sa inyo. Lalong-lalo na po sa dalawang anak ni Ate Tintin. Kaya tatanungin ko ngayon kung anong desisyon mo, kung ipapasama mo pa ba, tuloy pa ba sa shelter. Ano po ang desisyon mo, tay? Sasama po siya, sir. Sabi niya sa akin dun sa hospital, sabi niya, Papa, sabi niya, gusto ko nang magtrabaho. Sabi ko, saan ka naman magtatrabaho? Sana sa kay Daddy Frankie. Sabi ko naman, tanong ko kung pwede. Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, masakit ang ulo para matulungan kita. Kung pwede na, sana. Kaso, di pa pwede. Magagamot ka pa, kailangan 100% sabi ko. Opo. Kasi sabi niya, ang bait niya daw. Kanina, ang gusto niyang mangyari, gusto na magtrabaho ni Ate Tintin. Kung pwede sa inyo, sir. Mm-mm. Kahit tagalinis lang dun sa bahay niyo, sabi niya. Oo. Kung pwede sa inyo, sir. Ate Tin, tatanungin kita, anong plano mo ngayon? Anong gusto mo mangyari? Ano po, mag-apply po sana ako sa inyo. Tagalinis po. Tagalinis, gusto mo na gusto mo na magtrabaho? Opo. Bakit gusto mo magtrabaho kay Daddy Frankie? Para makatulong po. Kanino? Kay Ate Veritas sa inyo. Pero syempre, pag sinabing magtatrabaho, kailangan may sweldo. Di ba? Magkakaroon ka ng responsibilidad. Ayaw ko naman kasing persahin yung isip mo or katawan mo kasi nga, mayroon pa tayong ginagamot. Kailangan mo pang mag-inom ng vitamins every night, every morning. Di ba? Kasi pag nagkaroon ka na responsibilidad, ibang usapan yon. Pag sinabing trabaho kasi. Pero bakit kailangan mo ng trabaho? Para may pera po yung, may mabili ko po yung gatas ng anak ko. Tapos makatulong po ako sa papa ko. Bakit gusto mong tulungan ng papa mo? Nahihirapan po sa pasada. Nahirapan na. Gaano mo ba kamahal yung tatay mo? Mahal na mahal po. Hindi ko po naabutan kasi mama ko kasi nagkasakit po kasi ako. Nagkasakit ka kaya hindi mo nakita yung mama Hindi mo. po ako nakatulong. Nag-stop po ako nagtrabaho. Dati po sales lady po ako sa palengke. Oo, and then, ano nangyari? Nawalan po ako ng trabaho dahil nagkasakit po ako. Umiiyak si tatay. So, nung nagtatrabaho ka, nung sales lady ka sa palengke, yung sweldo mo, binibigay mo kay nanay tsaka kay tatay? Binibili ko po ng pagkain. Anabuhay po namin. Na magaling na po ako. Alala po ko saan po ako kukuha ng pera. Nag-aalala ka. Huwag kang mag-alala.
Nung namatay yung mama mo, wala ka dito, ano? Hindi ko po alam na namatay si mama po. Wala pa siya po dito sa... Nasa galaan siya nung time na yun. Dahil may sakit ka nun, kaya hindi mo alam. Siya. Hindi nyo siya hinanap nung Hinahanap ko kaso hindi ko mahanap. hindi nyo mahanap. Nung namatay yung mama mo, wala ka dito, ano? Hindi ko po alam na namatay si mama po. Wala pa siya po dito sa... Nasa galaan siya nung time na yun. Dahil may sakit ka nun, kaya hindi mo alam. Siya. Hindi nyo siya hinanap nung Hinahanap ko kaso hindi ko mahanap. hindi nyo mahanap. Kaya umiiyak si Ate Tintin ngayon kasi may sakit siya nung namatay ang mama niya. Hindi mo alam talaga. Kaya ngayon gusto mo nang tulungan si papa mo. Naghahanap po ko ng trabaho. Maghahanap ka ng trabaho. Sige. Pagdating sa mga ganyan, Tin, gagawa ng paraan si Daddy Frankie. Hindi ko iisipin na empleyado ka kasi di pa hinog ang panahon tayo. Puso. Pero wag kang mag-alala, Ate Tin. Pag-uusapan namin ni Yaya, pag-usapan namin ni Mami Rochelle kung anong pinaka-the best gawin. Allowance lang naman para makatulong ka sa iyong papa mo at saka anak mo. Gagawa tayo ng paraan. Pero loobin sana ng Panginoon na tuloy-tuloy na yung paggaling mo para pag talagang sinabi na ni Doc na magaling ka na, pwede na magtrabaho, bibigyan kita ng trabaho. No? Pero kung gusto mo naman talaga na iyakin ako, mga kababayan, pagdating sa pagmamahal sa magulang talaga, sabit ang aking kalooban. At nakita ko, mga kababayan, kay Ate Tintin kung gaano niya kamahal ang kanyang anak, ang kanyang tatay. Ayon sa kanya nga, nung napag-usapan yung nanay niyang namatay, nawala siya, hindi niya alam dahil mayroon siyang pinagdaanan, may sakit siya. Bigla na lang naiyak si Ate Tintin. Ganon din po ang mga kababayan, pag magulang na yung pinag-uusapan, talagang hindi ko kayang labanan yung damdamin ko pag magulang na ang pinag-uusapan. Mahina po ako pagdating sa pamilya, pagdating sa magulang, hindi ko po talaga sila kayang tiisin. Kaya maiiyak ako pag magulang ng pinag-uusapan. Kaya yung problema ni Ate Tintin, napakaliit na bagay, kayang-kaya natin gawa ng paraan yan. Pero so, Tin, ano ang desisyon mo? Doon ka muna sa shelter ngayon. Opo. Very good. Para tuloy-tuloy ka naming mamonitor, pero wag kang mag-alala. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, magkano ba gusto mong sweldo pag nasa shelter ka? Ha? Ano po, kahit 3,000 lang po. Sige. No? Sige. 3,000, 3,000 bibigay natin sa kanila. Opo. Sige. Walang problema, ha? Pero hindi pa natin ituturing na nagtatrabaho ka, ha? Opo. Kasi hindi pa pwede. Pero kung 3,000 lang, kahit 5,000, buwan-buwan habang nandoon ka sa shelter, walang problema. Okay? Para mapanatag ka lang. Kasi mga kababayan, nakuha ko na po yung ponto or gusto nin mangyari ni Ate Tintin. Kaya po pala gusto niya nang umuwi dahil maghahanap ng trabaho para matulungan niya yung kanyang tatay. Ilang taon na po kayo, tay? 52 po sa... 52. Yan. Nag-aalala po si Ate Tintin sa kalusugan ng kanyang ama at ng kanyang anak. Naggagatas pa yung anak mo? Anong gatas niya? Ano, Promil po? Ha? Promil. Promil. Okay. Tayo ka maayos na. Tayo. Baka nahirapan ka. Love na love ka ni mama. No? Mahal mo rin ba yung mama mo? Very good. Siyempre, ano? Okay. So, ayos na tayo, ha? Dati Frankie, pwede po makahingi po ng isang cellphone po. Nasisira na po yung cellphone ni Papa ko. Bigay ko po sana ko. Cellphone po. Sige, pag-iisipan ko muna, ha? Sa sunod na balik ko na ulit, ha? Okay. May cellphone yung anak mo. Kay Papa ko po. Yun. Nasisira na po. Sisira na. Sige. Sige. Sunod na balik namin dito, tay, ha? Marami pong salamat, sir. Okay. So, okay na po tayo. Wala na magiging problema, ha?
Magiging behave lang si Ate Tintin, ah? Kasi Ate Tin, tay, wala po talagang hangad or iniisip ang inyong lingkod si Daddy Frankie kundi tuluyang mapagaling talaga. Buti nga po ay naging ganito ang desisyon ninyo kasi kung talagang dito na mag-i-stay, hindi po ako panatag na mapagpapatuloy yung gamutan niya. Opo, sir. 'Di ba? Pero hanggat nandoon sa shelter yan, talagang everyday namomonitor namin. Namomonitor ni Yayay. Paano po si Papa po, Daddy Frankie, pagka nagkasakit po eh? Ha? Paano po si Papa po pag... Nandito naman yung mga kapatid mo. At saka lagi naman tayong pupunta dito. Papasyal dito every month. Huwag mong isipin yun. Kasi nga, isipin mo Ate Tin, paano mo matutulungan yung tatay mo, papa mo, kung ikaw ay magkakasakit. Kaya nga ginagamot natin yung sakit mo at pag 100% sinabi ni Doc na okay ka na, talagang ako rin mismo ang magdadala sa'yo dito para mas makatulong pa ako sa iba. Kasi napakarami pa tayong mga kababayan na gusto ring makahingi ng tulong or gustong matulungan. Kaya lang maliit lang na company si Daddy Frankie, ginagawa lang namin yung abot ng aming makakaya. Ayaw ko rin na sobrang dami yung nandoon sa shelter na hindi ko naman kayang tustusan. Pero ang alam ko Ate Tin, basta hindi po kami titigil kasama ng aking team hanggat kaya namin. No? Si God lang po ang makakapagsabi kung magi-span, kung lalaki pa, thank you kay God. 'Di ba? Para mas marami pa tayong matulungan. Pero sa ngayon, kayo lang muna. At pag magaling ka na talaga, sa turnover namin ikaw kay papa mo, and then ibang subject na naman. Opo. Kaya wag mong isipin yun. Naintindihan kita. Para matulungan mo yung tatay mo, magpagaling ka ng gusto, pag magaling ka na, makakatulong ka na. Pero wag kang mag-alala. Kaya na sinabi ko, may sweldo ka na rin doon sa shelter. Para maibibigay ka sa papa mo. Naintindihan kita. Okay ba yun mga kababayan? Yan, comment nyo po dyan kung ano ang inyong mga suggestion po. Kung ano pa yung mas nakakabuti sa pamilya ni Ate Tintin. Diba? Ilan po sila magkakapatid tayo? Bali, 3 po, sir. 3. Panganay po siya. Panganay. So, asaan yung dalawa? Yung isa, yung pangalawa, nagtatrabaho sa bakery po, sir. Binata pa, dalaga? Binata pa, 2 lalaki. Ah. Isa lang babae po, sir. Isa lang, nag-iisang babae. So, yung nandyan na nakita ko kanina, yun yung bunso. Oo, bunso po yun. Okay. No. May dalawa ka palang kapatid. So, habang wala ka, huwag kang mag-alala. Nandyan naman yung dalawa mong kapatid na lalaki. Alam ko naman na hindi nila pababayaan ng tatay. At naintindihan ko rin ikaw bilang panganay. Bilib nga po ako sa'yo. Saludo ako sa'yo kasi iniisip mo lagi yung tatay. Pero, syempre isipin mo rin yung sarili mo para mas matatag ka, para tumulong sa tatay mo. At the same time, sa dalawa mo ring anak. Opo. Kaya lagi kang magpipray, ha? Okay, so uwi na kami tayo. Sasama na siya. O, bago ang lahat, magpaalam muna tayo sa ating mga viewers. Ha? Paalam po sa mga nanonood po, salamat po. Oh, sa nagbigay ng toys ng Sa anak mo. nagbigay po, salamat po. Once again po, Ma'am Janilita Kilding, salamat po sa binigay niyong laruan ng anak ni Ate Tintin at saka mga damit. Ayan, napakaganda po, no? Sige tayo, ikaw na pong bahala, ah. Po, maraming salamat po, sir. Okay, sige, let's go. God bless po, sir. Oh, sige tayo. Okay, salamat ng marami, ha. Okay, halika na, Ate Tin. Makasakay na? Tara. Mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat sa Panginoon. At aabante na po tayo sa bahay natin sa Malasiki. No? Abante na po tayo sa bahay. At salamat, naging maayos na po kami ng papa ni Ate Tintin. Naging okay na ang lahat. Yun lang po pala ang naging problema nila. Nag-iisip sila, lalo na kay Ate Tintin, about sa kanyang tatay, sa kanyang allowance. Kaya ginawa natin ang paraan habang nandito po si Ate Tintin sa atin ay bigyan natin ng allowance para may pambigay siya sa gatas ng anak niya. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan.
Saan man po kayo naroroon, mag-iingat po tayo. Mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Lalong-lalo na rin po sa ating mga sponsor, kay Ma'am Janilita Kilding, sa Team Rise Above, MK, Inday Okray TV, Philippine 888, ayan, kay Miss California. Maraming salamat po. Lahat po na nagpapadala through GCash, salamat din po sa inyong lahat. Mabubuhay po tayong lahat. Bye-bye, Atitin. Bye. Ayan.